sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Department of Foreign Affairs tinawag ang atensyon ng Embahada ng Estados Unidos kaugnay ng hindi inabisong paglanding ng United States military aircraft sa Ninoy Aquino International Airport noong Hunyo. Hataw Balita. Ombudsman hinatulang guilty sa mga kasong administratibo ang dating General Manager ng Manila International Airport Authority na si Cesar Chong. Hataw Balita. Department of Budget and Management kinumpirma ang kailangan ng Department of Transportation ang pirmadong Joint Memorandum Circular ng mga concerned agency bago mai-release ang pondo para sa fuel subsidy. Hataw Balita. House of Representatives Secretary General Reginald Velasco sinabing natanggap na ng opisina ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. ang kopya ng ipinataw na expulsion. Hataw Balita. Persons deprived of liberty na si Michael Angelo Cataroha na aresto na ng mga tauhan ng Angono Police sa Rizal matapos ang mahigit isang buwan na pinaghahanap. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Tinawag ng Department of Foreign Affairs o DFA ang atensyon ng Embahada ng Estados Unidos kaugnay ng hindi nabisong paglanding ng United States military aircraft sa Ninoy Aquino International Airport noong Hunyo. Sa pagdinig sa Senado kahapon, kinumpirma ng DFA na mayroon diplomatic clearance ang naturang flight at mayroon ding landing permit mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAA. Pero nagkaroon umano ng miscommunication nang hindi nakipag-ugnayan ng ground handler sa airport authorities dahilan para hindi ito mabigyan ng parking slot at madelay ng ilang oras sa paliparan. Ayon kay DFA Assistant Secretary Jose Victor Chan Gonzaga, nagbigay ng assurance ang US Embassy na sisikaping hindi na maulit ang insidente. Pakinggan po natin ang pahayag ni DFA Assistant Secretary Jose Victor Chan Gonzaga. I don't think anyone is in a position to say it's absolutely never going to happen again, but we definitely will be more vigilant in terms of monitoring and vetting all of these requests. Hataw Balita. Hinatulang guilty ng ombudsman sa mga kasong administratibo ang dating General Manager ng Manila International Airport Authority o MIAA na si Cesar Chong. Batay sa inilabas na desisyon ni Ombudsman Samuel Martires, nagkasala ng grave misconduct, abuse of authority or oppression at conduct prejudicial to the best interest of the service si Chong na may parusang pagkakatanggal sa serbisyo. Nagugat ito sa ginawang reassignment o pagdilipat ni Chong sa 285 empleyado ng MIAA sa ibang mga dibisyon ng walang sapat na dahilan. Karamihan umano sa mga inilipat na empleyado ay walang expertise sa pinaglipatan sa kanila o kay mababa sa dati nilang pwesto na taliwas sa panuntunan ng Civil Service Commission. Hataw Balita. Kailangan munang mapirmahan ang isang joint memorandum circular ng mga concerned agency bago ma-release ang pondo para sa fuel subsidy. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Budget and Management na dapat muna itong maisumite ng Department of Transportation kasama ang Memorandum of Agreement bago may proseso ang pondo ng programa. Nauna nang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na aabot sa halos 3 bilyong piso ang pondong inilaan ng gobyerno para sa fuel subsidy. Target itong maipamahagi sa mga PUB driver ngayong Agosto. Hataw Balita. Kinumpirma ngayon ni House of Representatives Secretary General Reginald Velasco na natanggap na ng opisina ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. ang kopya ng ipinataw na expulsion sa mambabatas. Batay sa kopya ng ipinadalang notice, makikita na inalis na ang titulong congressman sa pangalan ni Teves. Kamakalawa, August 16, bumoto ng yes ang 265 mga mambabatas pabor sa pagpapatalsik kay Teves sa House of Representatives.
0 ang nagsabing no at may 3 nag-abstain. Bunsod ito ng anilay disorderly conduct at patuloy na pag-absent ni Tebes sa Kamara sa kabila ng pagkakaroon ng expired travel authority. Hataw Balita. Naaresto na ng mga tauhan ng Angono Police sa Rizal ang Persons Deprived of Liberty o PDL na si Michael Angelo Cataroha na mahigit 1 buwan nang pinaghahanap ng mga otoridad sa New Bilibid Prison. Si Christian Lopez humahataw. Hataw Balita. Matapos ang mahigit 1 buwang paghahanap sa person deprived of liberty na si Michael Angelo Cataroha sa New Bilibid Prison o NBP, naaresto na ito ng mga tauhan ng Angono Police sa bahay nito sa Sitio Manggahan, Barangay San Isidro, Angono, Rizal, kahapon August 17. Ayon kay Police Major Lauro Moratillo, hepe ng Angono Municipal Police Station, hindi na nagawang makatakas at manlaban ni Cataroha na nadatan nilang kumakain. Nag-concentrate kami dun sa area na yun dahil nandun ang mga kamag-anak niya. So, then yung tipster niya kanina tumawag sa amin, na-spotted na siya ron. Kaya mabilisan lang yung galaw namin, yung pagpaplano namin na hindi siya makakalusot doon sa aming pagpaplano. Kaya po nakuha namin. July 7 taong kasalukuyan nang nakatakas si Cataroha sa maximum security compound ng NBP, habang July 15 naman nang malaman ng mga tauhan ng Bureau of Correction o Bucor na nawawala na ito dahil sa ginawa nilang counting sa mga preso. Based doon sa kanyang sabing kwento, tumubas lang po ng casual and then accordingly, ginaya lang niya yung stamp na itinatatak doon sa mga visitors. So paglabas niya, chinek siya ng gate, pinakita lang niya yung stamp sa kanya kasi ang ginamit niya is ballpen na luma. Pinag-aralan niya in short, yung kilos, yung galaw. Tapos ang sabi niya, naghanap siya ng isang tao na kasing sukat niya, kasing body build niya, so that yung pangalan, nag-ano na lang siya, gumawa na lang siya ng pangalan under a certain Julius Villanueva ang ginamit niya. Magsasagawa ngayon ng malalimang investigasyon ang Bucor kung paano nakatakas si Cataroha at nakalusot sa mga tauhan ng ahensya sa maximum security compound. Meron po kaming coordination letter with Abono PNP last August 5. Humingi kami ng tulong para po malukit natin if ever. Kasi although hindi naman natin nasisiguro na pinatay o inilibing doon sa Bucor, so hindi rin namin tinanggal yung possibility na nakatakas po siya. July 26, 2022 nang dalhin sa NBP si Cataroha sa kasong anti-fencing at mayroon din itong pending na kasong karnaping. October 20 naman ang kaparehong taon nang ilipat ito sa maximum security compound. Sa ngayon, sumasailalim na sa procedure si Cataroha upang ibalik sa New Bilibid Prison. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Laguna, Christian Lopez, humahataw! Hataw Balita. Ipinakita ng Department of Transportation ang ginagawang maintenance sa lahat ng tren ng Metro Rail Transit o MRT Line 3 pagtapos at bago ito bumiyahe. Isang dahilan din ito para malaman ng publiko kung bakit hindi pwedeng paandarin ang tren ng 24 na oras sa ngayon. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita. Kailangan ng ganitong mga proseso to ensure the reliability and the availability of the system every day. Saka ma-ensure natin yung safety ng train operation. Magdamag na nag-ikot ang Department of Transportation sa MRT Depot sa North Avenue Station sa Quezon City. Kasamang media, ipinakita ng DOTR kung anong mga ginagawang maintenance sa mga tren sa gabi-gabi. Dito sa Depot MRT Line 3 dinadala ang lahat ng mga tren pagkatapos gamitin. Dito rin ang ginagawang daily maintenance area para ma-check ang lahat ng mga tren kung ito ay nasa maayos na kondisyon at pagkatapos ito ay maaari na itong gamitin sa kinabukasan. Pagsapit ng alas 11 ng gabi, lahat ng mga tren ay isa-isa ng dadaan sa maintenance checking, gayon din sa troubleshooting. Uunahin dito ang makina at aircon
Papalitan din ang bagon ng tren sakaling makita ng sira. Kasunod nito ay lilinisin ang loob at labas ng tren, bukod pa ang mga nag-aayos ng riles at mga escalator. Gabi-gabi itong ginagawa para matiyak na napapanatiling maayos ang kondisyon ng tren at maiwasan na magkaroon ng aberya sa mga biyahe. Ito po yung mga nangyayari beyond the revenue operating period. So, napaka-vital po nito kasi ito po yung ating linya. Dito po tumatakbo yung mga train natin. Ini-ensure natin from the tracks to the signaling and then the power na lahat po yan chinecheck natin para reliable ang ating train operations at saka yung safety na ensure natin na wala tayong aberya during the revenue period. Una, dadaan mo sa pit area para tingin yung pakilalim mga mechanical at saka dadaan naman sa loob sa mga electrical at saka mga interior. Kailangan ma-ensure nyo na walang failure, walang fault na nagaling sa area. Pag nagkaroon ng fault, siyempre tatanggalin nyo and then i-troubleshoot nila. Importante yan, sa mechanical yan. Sa flooring po, itatanggal yung mga bubble doon na dumikit sa flooring. Kaya kailangan malinis. Sa ngayon, mayroong 24 na tren ang MRT o katumbas ito ay 72 na bagon. Sa isang araw, 20 tren ang tumatakbo sa 13 station ng MRT Line 3. Ayon sa DOTR, sa ngayon na hindi pa kakayanin ng MRT Line 3 na magbiyayang tren ng 24 na oras. Ito ay dahil sa ngayon, isa lang ang linya ng tren ng MRT, di gaya sa ibang bansa. When it comes to other countries, depende sa structure. Kasi po sa kanila, maraming linya eh. Pwedeng yung isang linya, papatayin mo muna for maintenance at dadaan siya sa kabila. Tayo po, iisa lang po ang linya natin. So we really have to maintain. Samantala, wala namang plano sa ngayon ang DOTR na magdagdag ng tren sa MRT. Pero kung tumaas ang bilang ng pasahero sa mga susunod na taon, may plano ang DOTR sa taong 2025 na dagdagan ng isa o gawing 4 ang 3 bagon na ginagamit sa isang tren. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahakalagahan. Hataw Balita. Nagbigay na ng pahayag ang pamahalaang panlalawigan ng Makati at Taguig hinggil sa pag-takeover ng Office of the Secretary ng Department of Education sa 14 na mga paaralang apektado ng turf war ng 2 lungsod. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Sa ipinarating na pahayag ng Taguig City Local Government Unit o LGU, una itong nagpasalamat kay Vice President at Department of Education o DepEd Secretary Sara Duterte sa pagtugon sa nangyayaring iringan sa pagmamayari ng 10 barangay para sa kapakanan ng 14 na apektadong paaralan. Kasunod ito sa ipinalabas sa DepEd Order No. 023 Series of 2023 kahapon, August 17. Sinabi ng Taguig LGU na sa pamamagitan nito, umaasa sila na makatatanggap na sila ng mga datos na matagal na nilang hinihiling mula sa Makati para sa mas epektibong pagtulong sa mga naapektuhang paaralan. Kasunod ang pangako na itaguyod ang maginhawa, maayos at mapayapang paglilipat, hindi lamang sa aspeto ng pamamahala ng mga paaralan, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay sa komunidad na naapektuhan ng desisyon ng Korte Suprema. Nauna na rito na nagbigay ng pahayag ang LGU Makati City. Sinabi ng kampo ni Mayor Abby Binay na sumasang-ayon sila sa naging desisyon ng kagawaran sa pag-takeover sa pangangasiwa ng 14 na paaralan. Sinabi ni Mayor Abby na ang desisyong ito ay isang hakbang sa pagtiyak na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa mga estudyante. Dahil dito, maiibsan din ang alalahanin ng mga mag-aaral, magulang at guro. Batay sa Department Order, lahat ng mga aktibidad na isasagawa sa loob ng mga gusali o may kaugnayan sa mga apektadong pampublikong paaralan, kabilang na ang mula sa mga local government unit ng Makati at Taguig, ay mangangailangan ng pahintulot mula sa Office of the Secretary ng DepEd. Bukod pa rito, ang mga guro na namumuno sa mga paaralang ito ay mismo magre-report at magtatanong sa tanggapan ng kalihim hinggil sa mga bagay na nauugnay sa pang-araw-araw na operasyon ng mga paaralan. At kaugnay sa paglilipat ng pangangasiwa, bumuo rin ng DepEd ng Transition Committee na binubuo ng Regional Director ng National Capital Region, School Division Superintendents ng Taguig, Pateros at Makati City at City Legal Officers ng 2 lungsod.
Samantala, nauna na ring sinabi ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhar Abalos, dahil sa tensyong namamagitan sa Taguig at Makati, kailangan munang isantabi ng LGU officials ang issue hinggil sa tunay na nagmay-may-ari ng mga paaralang sakop ng Enlisted Men's Barrio o EMBO barangays. Lalo't posible itong makaapekto sa mga mag-aaral ngayong darating na pasukan. Importante sa ngayon, yung mga bata makapag-enroll, makapag-aral, etc. Kung sino may-ari o sino mag-reimburse, mag-usap na lang sila on the sides about that. No? Okay. I think sa health, ganun din ang gagawin nila. With the DOH, ganun din, mag-uusap din sila about that and other services. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita! Inatasan ng Toll Regulatory Board ang mga tollway operator at concessionaires na magpatupad ng dry run ng cashless payment sa mga piling toll plaza sa darating na September 1. Sa inilabas na advisory ng TRB, sinabi nito ang kahalagahan ng gagawing dry run upang masubok at makita ang kahandaan ng mga tollway operator sa muling pagpapatupad ng nasabing contactless transaction. Binigyang paalala ang mga motoristang dumadaan ng expressway na magpa-load ng kanilang Radio Frequency Identification o RFID kasama na ang mga gumagamit ng EasyTrip at AutoSweep. Tatagal ang isasagawang dry run ng cashless transaction sa loob ng 2 buwan. Nauna nang naglabas ng kautusan ng Department of Transportation kung saan inaatasan ng mga operator ng expressways na magpatupad ng cashless o contactless transaction sa mga motorista. Gayunman, nagkaroon ng adjustment sa department order matapos na reklamo noon ng mga motorista ang naging aberya sa electronic toll collection systems. Hataw Balita! Tinanggap na ng pamahalaang panlalawigan ng Albay ang nasa 300 metric tons na bigas na donasyon ng bansang Hapon para sa mahigit 6,000 pamilya na nananatili sa mga evacuation center sa gitna ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. At mula sa Legazpi City, Albay, si Jerry Galicia, humahataw live. Good morning, Jerry. Ipinamahagi na ba sa mga pamilyang evacuee ang donasyong bigas na yan, Jerry? Yes, amigo, sinimula na ipamahagi ng mga lokal na pamahalaan ang nasa 10,000 bags ng bigas sa mga evacuee na patuloy nga nananatili sa mga evacuation center dito sa lalawigan ng Albay. Naglalaman ng 30 kilo ng kada sako ng bigas na mula pa sa bansang Japan sa isinagawang ceremonial turnover ng 10,000 bags ng milled rice sa Albay Provincial Agriculture Office sa bayan ng Kamalig, Albay. Donated ito mula sa Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries ng bansang Japan sa ilan ng implementation ng Tier 3 program ng Asian Plus 3 Emergency Rice Reserve o APTER. Ang naturang donasyon ay para sa mga pamilya apektado ng patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. I am delighted to turn over 300 metric tons of rice from Japan under the ASEAN Part 3 Emergency Rice Reserve after Japan's partnership with the Philippines has been tried and proven true as its true friend even in times of adversaries. With both our countries vulnerable and prone to natural disasters, our shared values or notions amid challenging situations bring us much closer. Today's APTA endeavors is part of Japan's comprehensive support to the Philippines and the Filipino people. Amigo, pagkatapos ng maikling programa, nakuha ng bawat lokal na pamahalaan o local government unit ang kanilang share sa naturang donasyong bigas. Presente din ang mga representative ng 84 families na evacuee mula sa Barangay Anuling na nananatil naman sa Baligang Evacuation Center sa bayan ng Kamalig. Makipagtulungan naman ang mga lokal na pamahalaan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa gagawing pagdidistribute ng bigas sa mga pamilyang nasa bawat evacuation center. Sinaksihan naman ng mga representative mula sa
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries ng bansang Japan, after Department of Agriculture, National Food Authority o NFA at DSWD ang maikling programa. Nitong nakarang August 10 pa lang ay dumating na paunti-unti ang nasa 10,000 sako ng milled rice sa Albay. Hinakot na mga truck ng DSWD ang mga sako ng bigas at pansamantalang inilagak sa bodega ng kagawaran sa Barangay Bugtong, Legazpi City. Nakapagpadala na rin ang after ng mga donasyong bigas sa mga nakarang kalamidad na tumama sa bansa, gaya na lamang ng Bagyong Yolanda noong 2013, Ineng 2015, Jenny 2019 at Bagyong Odette taong 2022. Baging sa pagsabog ng Bulkan Taal sa Batangas noong taong 2020, ay nakapag-donate ang programa ng ASEAN ng 425 metriko toneladang bigas sa mga apektadong pamilya. Yan muna ang balita mula din sa Albay. Balik sa iyo, amigo. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nag-uulat ng live mula sa Legazpi City, Albay. Hataw Balita. Inilunsad na ng Cebu Port Authority ang free public Wi-Fi access sa Pier 1 and 2 sa Cebu Base Port. Samantala, pinasimulan naman ang biyaheng dagat mula Liluan, Cebu hanggang Mactan Island sa pamamagitan ng Sea Bus. Si Edmond Hisola, humahataw. Hataw Balita. Formal nang inilunsad ng Cebu Port Authority o CPA kasamang Department of Information and Communications Technology o DICT ang Free Public Wi-Fi project sa Passenger Terminal Buildings 1 and 2 ng Cebu Base Port nitong Miyerkules, August 16. Ang paglulunsad at pag-activate ng libreng pampublikong Wi-Fi ay isa sa kampanya ng gobyerno na magdala ng free internet access sa maraming lugar sa bansa. Inisyatiba ito ng CPA bilang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na higit na palawakin ang mga libreng serbisyo sa internet upang makakonekta ang lahat ng Pilipino sa mga pamilya at kaibigan saan man sa Pilipinas. As I mentioned earlier, this is in response to the call of the President Ferdinand Bongbong Marcos with regards to free Wi-Fi access sa lahat ng terminal sa buong kapuluan. So this is in response. As a matter of fact, this is just an initial action, but we are planning to expand this to other terminals. Ma-access ang libreng Wi-Fi hotspot sa Pier 1 at 3 Passenger Terminal Buildings, Cebu Base Port na magbibigay ng kaginhawaan at maaasahang koneksyon para sa lahat ng user ng port simula nitong Miyerkules upang pantay na maipamahagi ang data sa internet at matiyak ang patas na paggamit sa mga user ng port. Ang bawat user ay bibigyan ng maximum na 2 oras na access sa libreng Wi-Fi bawat device bawat araw. Kasunod ng pag-activate, nangako rin ng CPA na patuloy na magtrabaho upang makapagbigay ng libreng pampublikong Wi-Fi sa lahat ng iba pang terminal ng pasahero ng CPA port sa buong lalawigan ng Cebu. Ikinatuwa naman ito ni Zaira Gomez, isa sa mga pasahero na madalas bumiyahe sa rutang Cebu to Marawi. Kay dako gid ka siyang tabang, especially nga kanang maka-update ka sa imong mga relatives, makabalo ka sa mga unsay balita nga nasa internet ug sa panahon ug labaw sa tanan kana pod kanang maghulat ka diri sa imuhang biyahe, mawala gid pud imong kalaay nga samtang nakay internet mag-scroll ka sa cellphone. Sa ating ulat panahon, sa kasalukuyan po batay sa monitoring ng Philippine Weather Bureau Pag-asa, patuloy pa rin ang pag-iral ng Southwest Monsoon o habagat na patuloy na makakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Inaasahan din ang mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi ng Luzon sa bandang tanghali. Ngunit inaasahan po ang mga pag-ulan sa hapon o sa gabi dahil sa mga kaulapan na nakita sa silangan ng Northern Luzon. May cloud clusters din na namataan sa silangan ng Mindanao at sa West Philippine Sea, ngunit hindi ito inaasahan na magiging bagyo. Asahan po ngayong araw na makararanas ang Visayas, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Administrative
Administrative Region at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa habagat. Ang mga mararanasang pag-ulan naman sa Batanes ay dulot ng trap ng Low Pressure Area o LPA. Samantala, makararanas naman ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil pa rin sa habagat o localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura para po sa Baguio City ay maglalaro mula 18 hanggang 24 degrees Celsius. Sa Metro Manila ay 26 to 32 degrees Celsius, 24 to 31 sa Tagaytay City area. Sa Legazpi City ay 26 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa City, ang temperatura po ay maglalaro mula 25 to 31 degrees Celsius, 25 to 31 sa Cebu City area at sa Davao City mula 26 hanggang 31 degrees Celsius. Magandang balita dahil po sa kasalukuyan ay wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng bansa. Kaya po ang ating mga kababayang mangingisda, pati na rin ang may mga maliliit na sasakyang pandagat ay malayang makapapalaot sa mga baybayin. Sumikat po ang araw kaninang alas 5:43 ng umaga. Lulubog naman mamayang alas 6:18 ng gabi. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, nagsagawa ng plate distribution caravan sa iba't ibang lugar sa rehiyon ng Land Transportation Office o LTO Bicol. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. 7 lugar sa Bicol Region ang binuksan kahapon August 17 ng Land Transportation Office Region 5 upang magsagawa ng plate distribution caravan sa rehiyon. Layo nitong maipamahagi ng mas mabilis ang mga unclaimed plates o mga plakang hindi pa natutubos ng mga may-ari sa LTO. Ang hakbang na ito ay alinsunod din sa 60-day deadline na binigay ni Land Transportation Office Assistant Secretary Attorney Vigor D. Mendoza II. Ilan sa mga plaka na maaaring i-claim ay ang mga newly registered brand new motor vehicles o MV, brand new motorcycle o MC at mga owner na nag-apply ng replacement o plate sa Bicol. Ang kagandahan nito is ginawa namin to para sa convenience ng ating mga kababayan. Una-una po, very convenient yung nasa mall, medyo maluwag, and then malamig, komportable sila. Yung iba po kasi nahihirapan pong pumunta sa mga LTO offices kasi medyo malayo po sa kanilang mga bahay, and yung iba po ay mga nag-oopisina. So nagdesisyon po ang aming Assistant Secretary na magsagawa po ng distribution sa mga malls, and yung iba po ay mag-house to house. Si Leia Isabel Sarip, isa sa mga kukuha ng plaka ng sasakyan, ay tuwan-tuwa kahapon August 17 nang makuha na ang plaka ng kanyang dalawang motor. Ayon sa kanya, matagal na rin itong binabalikan ng kanyang mga plaka, subalit bigo pa rin siya itong makuha. Yung pandemic pa, oo. Kaya lang hindi ko lang, pag pinupuntahan ko kasi sa LTO, laging wala pa. Laking tuwa naman ni Marites dahil nakuha na niya ang replacement plate ng jeep ng kanyang tatay. O siguro matagal na kasi limot na nga niya eh. Tapos yun, natutuwa ako kasi bago yung plate number niya. Napapalitan na yung sira-sirang plate number ng jeep namin. Ayon sa LTO Bicol, magpapatuloy ang pamamahagi ng plaka sa iba't ibang lugar sa Bicol hanggang sa araw ng Huwebes, August 24 sa susunod na linggo. Naging katuwang din ng LTO sa pamamahagi ng mga plaka ang mga dealer ng sasakyan na hindi pa naire-release ang mga plaka sa kanilang mga customer. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. 11 former rebel o dating mga rebelde ang nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral itong Martes, August 15 sa ginawang graduation at moving up ceremony sa Bindoy, Negros Oriental sa ilalim ng programang Alternative Learning System ng Department of Education o DepEd. Nagtapos ang mga ito ng kanilang elementary at junior high school.
Ayon sa Philippine Army, ito ay malaking tulong sa mga dating rebelde na magkaroon ng mas maayos na trabaho o karir sa hinaharap, makapagpatuloy pa ng pag-aaral sa kolehiyo at maabot ang kanilang mga pangarap. Ang ALS ay programa ng DepEd para sa mga individual na matagal nang natigil sa pag-aaral o hindi nakapagtapos ng elementary o high school sa anumang kadahilanan. Hataw Balita. Idineklara ng drug-cleared ang bayan ng Kamalig Albay matapos sumailalim sa masusing validation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Idineklara na ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay Provincial Office kasama ang Albay Provincial Anti-Drug Abuse Council ang bayan ng Kamalig bilang pangalawang munisipyo sa Albay na drug-cleared matapos nitong masunod lahat ng mga requirement. Ang formal na deklarasyon ay isinagawa sa pangunguna ng PDEA Region 5 Director at Chairperson ng Regional Oversight Committee na si Edgar Hubay. Kasama ang mga representante mula sa Department of Interior and Local Government, Philippine National Police at Department of Health. Ayon kay PDEA Albay Provincial Officer Noe Briguel, maliban sa Kamalig at Hobelyar na una nang idineklara bilang drug-cleared noong 2019, may 4 pang munisipyo sa Albay na susunod na maidedeklarang drug-cleared. Ang pagkadeklaraan niya hindi panghabang buhay at pwede itong bawiin kung magiging laganap ang droga at walang kaukulang aksyon na maisasagawa. Magkakaroon din ng validasyon bawat 6 na buwan ang PNP at PDEA matapos na maideklara ang isang bayan na drug-cleared. Nangako naman ang lokal na pamahalaan ng Kamalig na pananatilihin nila ang drug-cleared status ng bayan sa pamamagitan ng masinsinan at patuloy na anti-illegal drug interventions. Iginit nito ang kahalagahan ng pagiging mapagbantay at maagap na pagkapatupad ng kaukulang hakbang para maiwasan ang paglaganap ng mga iligal na gawain na kaugnay ng droga. Natamo rin ng Kamalig ang mataas na pwesto sa Anti-Drug Abuse Council Audit noong nakarang buwan ng Hunyo matapos makakuha ng 90.5% rating. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Magpapatayo ng temporary learning spaces sa mga paaralan na nasira ng nagdaang bagyong Egay sa Cordillera Administrative Region. Si Grace Flores, humahataw. Hataw Balita. Sa datos ng Department of Education o DepEd Cordillera, aabot sa 216 na classrooms ang naitalang totally damage habang 717 ang nagtamo ng major damage. Umabot naman sa 878 ang mga silid-aralang nagkaroon ng minor damage. Sa taya ng DepEd CAR, aabot sa 872 million pesos ang kakailanganin ng ahensya upang maisaayos ang mga nasirang classrooms sa buong Cordillera. So ito pong data na ito ay submitted na sa Central Office for possible consideration and provision of fund. Samantala, tuloy na ang pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa Cordillera Administrative Region sa August 29 sa kabila ng pinsalang iniwan ng bagyong Egay. Ayon kay Cyril Gay Miranda ng Public Affairs Unit ng DepEd CAR, napuspusan ang paghahanda ng lahat ng mga eskwelahan para sa pagbubukas ng klase. Kabilang dito ang pagtatayo ng temporary learning spaces o tent-style makeshift classrooms habang hindi pa naayos ang mga school buildings na nasira bunsod ng bagyong Egay sa Abra, Apayao, Mountain Province at Benguet. Kung hindi po kakayanin ng ating mga schools, ay mag-a-apply po tayo, mag-implement po tayo ng blended learning modalities, or the schools may establish temporary learning spaces to accommodate our learners by the opening of classes on August 29. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Flores, humahataw. Hataw Balita. Hinihikayat ng Philippine Red Cross Masbate Chapter ang mga Masbateño na mag-donate ng dugo at sumali sa mga blood donation activity. Si Angel Candinato, humahataw. Hataw Balita.
Hinihikayat ng Philippine Red Cross Masbate Chapter ang lahat ng Masbateño at mga individual na may maayos na kalusugan na mag-donate ng dugo. Ayon sa Philippine Red Cross, ang kanilang supply ng dugo ay nagbumula lamang sa bawat donor ng PRC na nakatutulong sa pagdugtong at pagsagip ng maraming buhay. Hinimok din nila na mag-organisa ng blood donation activities ang mga opisina ng pribado at pampublikong sektor, mga barangay at paaralan. Sa darating na August 21, may isasagawang blood donation drive sa pagkikipagtulungan ng Philippine Dental Association sa Gisano Capital, Masbate, 9 a.m. hanggang 1 p.m. Habang sa August 27, magkakaroon ng bloodletting activity kasama ang Members Church of God International o MCGI sa Gisano Capital, Masbate, 9 a.m. hanggang 1 p.m. Samantala, ang Red Cross ay patuloy na nagpapasalamat sa lahat ng mga donors at volunteers na patuloy na tumutulong sa kanilang adhikain. Ayon sa mga eksperto, marami ring benepisyo ang pag-donate ng dugo sa katawan ng tao, tulad ng pagpapabilis ng produksyon ng mga bagong red blood cell at mga health benefits na makikita sa loob ng ilang mga buwan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula dito sa Masbate, Angel Candinato, humahataw. Hataw Balita. Nasa 480 residente ng Mankayan, Benguet ang tumanggap ng pinansyal na tulong mula sa Mankayan Local Government Unit. Si Grace Flores humahataw. Hataw Balita. 480 benepisyaryo mula sa munisipyo ng Mankayan ang tumanggap ng tig-6,000 piso na tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged displaced workers o tupad payout sa Mankayan Plaza Gym kahapon Agosto 17. Ibinigay ang naturang pinansyal na tulong para sa kanilang 15 araw na serbisyo sa komunidad sa paligid ng munisipyo. Ang salary payout ay pinangunahan ng Department of Labor and Employment o DOLE Baguio Benguet Field Office. Ayon sa pamunuan ng DOLE CAR, ang Benguet ang may pinakamalaking pondo ng tupad sa rehiyon. Nagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga displaced, underemployed at seasonal na manggagawa sa loob ng minimum na 10 araw ang tupad program na pinasimulan ng DOLE ngunit hindi hihigit sa 30 araw lalo na sa panahon ng kalamidad. Dumalo rin sa naturang event ang kinatawan ng DOLE CAR na si Emerito Narag bilang kapalit ng Regional Director na si Nathaniel Lacambra. Kasama rin sa payout ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Flores, humahataw. Hataw Balita. Inumpisahan na ng probinsya ng Negros Occidental ang pamamahagi ng vaccine sa mga lugar na apektado ng hog cholera. Tinuruan din ng mga hog raiser kung paano ang tamang pagbibigay ng bakuna sa kanilang mga alagang baboy. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Nagumpisa ng mamahagi ng hog cholera vaccine ang provincial government ng Negros Occidental sa mga hog raisers sa 6th District. Kabilang rito ang mga bayan ng Candoni, Cabancalan City, Sipalay City, Kawayan, Ilog at Hinubaan. Dumating na kasi ang 25,000 doses ng bakuna para sa hog cholera mula sa binili ng probinsya na 70,000 doses. Ang mga hog raiser mismo ang magbibigay ng bakuna sa kanilang mga baboy para maiwasan ang contamination o makapasok ang sakit sa kanilang mga baboy. Pero bago yan, sila isa sa ilalim muna sa training para matiyak na magiging epektibo ang bakuna o maiwasan ang mishandling. Samantala, as of August 2, nasa 17,766 na baboy na ang namatay dahil sa naturang sakit na nagkakahalaga ng mahigit 199 million pesos. 4,259 hog raisers naman mula sa 20 bayan ang apektado. Samantala, umapila ang provincial government sa Commission on Elections o COMELEC na i-exempt sa election spending ban ang pamamahagi ng financial assistance sa mga hog raiser. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Ayan, ang bilis ng oras at ang bilis din po ng araw. At nais po nating pasalamatan ang lahat po na tumutok sa atin sa loob ng
isang linggo. Ayan, at kabilang po dyan, gusto ko lang pong i-shoutout Dante Santos, si Willer Ginto and family, at Fred Onelia and family, at Lilian Poblete at Louie Lipanya ng Nagcarlan, Laguna. At day 5 na po tayo sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Mamaya pong muli, alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time, sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 2. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong maga ng Biyernes, ika-18 sa buwan ng Agosto 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.